Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for astrological reading to guys ha. For Taurus, check your sun sign, moon sign, and your rising sign. Especially yung iyong rising sign. Dahil pwedeng yung messages para sa'yo ay nandito. Okay? So, ito yung astrological event sa September 2024 and ito yung maaaring maging effect niya sa'yo. Okay? Let's start your reading. Taurus. Okay. On September 1, si Uranus magkakaroon ng pagre-retrograde. Okay. So, yung pagre-retrograde ni Uranus ay mag-i-square naman ito sa Moon and etong si Mercury and nagkakaroon siya ng pagtatrine kay planet of Venus. So, si Uranus ay nasa iyong first house, okay? And pwedeng ito, there's something here na pwedeng malaman mo or sabihin sa'yo na maybe it's like kind of like a bad news na pwedeng malaman mo sa isang family na ang tendency pwedeng magbago ka because of this. Like, pwedeng may sabihin sa'yo yung like your family na pwedeng maging dahilan para maapektuhan ka na to the point na pwedeng, sige, babaguhin ko na yung sarili ko, yung appearance ko, or yung maybe yourself, your diet, ganyan. Yung iba more on sa physical, or maybe yung itsura mo, diba? And whatever this thing is, pwedeng ito yung maging makapagpagising sa'yo. Ay, yung iba, if this is not a family, pwedeng someone from your workplace, ayan, pwedeng sabihin nila na gawin mo to, gawin mo yan, tanggalin mo to sa diet, ayusin mo yung pananamit, etc. So, alin man doon. But the way I see this could be para sa ikabubuti mo, kaya gagawain itong pagbabago na ito. And, yeah, so, lalo na nagkakaroon ng trining with the planet of Venus. So, ibig sabihin, pwedeng magiging beneficial siya sa'yo with regards to kung ayusin mo yung iyong diet, of course, magiging mas healthy ka. 'Di ba? And, of course, if it has something to do with you losing weight, pwedeng mas ma-attract mo yung ibang tao. Like, if you want to attract love, mas ma-attract mo siya if you change your appearance. Hindi naman siya literal na sa physical features mo lang. Pwedeng yung pananamit mo, magiging mas decente, mas magiging maayos, di ba? So, or, mas magiging mas creative. You are a Taurus. Your ruling planet is Venus. So, Venus is a planet of beauty, planet of love. And, mas magbe-benefit ito sa'yo, itong mga pagbabago na ito. Whether ito ay sapilitang pagbabago kasi sinabi sa'yo ng family mo, or ng workmates mo, or maybe women in your life, or maybe your children, kasi it's in Leo eh. Pero, kung sino man ito na mag-open up sa'yo, sasabihin sa'yo ganito, ganyan, baguhin mo yung ganito, ganyan, yung diet mo, yung itsura mo, definitely magiging okay ito para sa'yo. Now, Pluto is, aalis na siya ng Aquarius, pansamantala, and babalik siya ng Capricorn. It's having retrograde.
simulan siya ng September 2 to 2024, ano? Ngayon, magtatagal siya sa Capricorn ng simula September 2 hanggang November. Depende kung nasaan kang parte ng mundo, ha. Yung iba nasa September 1 ang simula, sa atin ay September 2 if you're in the Philippines. And magtatagal siya hanggang November 19 dito sa November 19, 2024. And magiging last na niya yon napunta sa Capricorn. 200 years na naman ang hihintayin para mapunta naman siya sa ibang sign. Mag-i-stay na siya sa Aquarius after nito. So, during this time, your Pluto is in your 9th house. And, it's having sextile with your Neptune, and si Neptune naka-retrograde din, ano? At naka-trine naman siya kay Uranus at naka-trine kay Venus. So, ibig sabihin, pwedeng during this time, some of you, there would be big change pagdating sa, pwedeng with regards sa, sa travel. Yung iba may mga babalikan or magta-travel na, may pagta-travel na maaaring gawin with regards sa iyong past, maybe. And some of you, pwedeng may kinalaman ito sa work, traveling because of a work or para magkaroon ng, may mga aaralin or mag-aaral ng something na may kinalaman sa iyong mga gustong aralin in the past. And yung iba naman pwedeng have something to do with maybe religion. So yung iba pwedeng high chance of pagta-travel para maybe to get married, maybe to change your status, Yung iba high chance of pagta-travel, and then during this time pwedeng may pagpapalit ng ng relihiyon, or because maybe medyo maganda itong pagbabagong ito sa iyo dahil pwedeng ito ay may kinalaman sa iyong philosophy, or maybe yung iba, especially yung iba, kung ikaw naman yung nakatapos na sa pag-aaral, pwedeng high chance of pagta-travel to work there. Okay? Mag-work sa ibang country. Magbe-benefit talaga itong transit na ito sa'yo. Okay? Especially it's in Capricorn. So, Capricorn is someone na nagwo-work hard. And thinking about yourself, thinking about your future, your goals. Diba? And malaking pagbabago pagdating dito. Next transit is the new moon in Virgo. So si Virgo, it is in 11 degree Virgo. September 3 itong new moon na ito nagaganap. And at exactly 9:55 ng umaga, yan ang start ng new moon. And nagkakaroon ito ng conjunction with the sun. You will be, maganda to dahil yung family mo, they would recognize you, or maybe some of you may mga pag-aayos na gagawain with regards to your home.
And pwedeng magkaroon ng limitasyon nito dahil pwedeng, uh, Saturn is nasa opposition with your sun and moon. So, pwedeng yung iba may mga pagbabago ng uh, tahanan or paglipat ng bahay, pag-move out. And then, pwedeng malalayo ka sa mga friends mo or maybe your groups or people which is nasa, uh, yung iba pwedeng malayong kamag-anak or yung mga kamag-anak mo. Pero yung iba, this could be group of people na parang may naging contribution na sa life mo, mga maybe sa inyong, anong tawag dito, sa barangay, pwedeng ganun. So, yung iba high chance nga kasi ng paglipat ng bahay. And yung iba naman pwedeng pag-arrange ng tahanan. And because of this, hindi ka pwedeng nagkakaroon ng limitasyon pagdating sa pakikipag-connect mo sa iyong kaibigan, mga kaibigan, pwedeng hindi ka masyadong makapag-commit sa kanila during this time. And yeah, medyo magkakaroon ng limitasyon or ng kumbaga gustuhin mo man na makipag-connect during this time sa mga kaibigan mo, pwedeng maging impossible lalo na sa mga gagawin mo na may kinalaman sa iyong home or your family. And the next transit is on September 4, which is si Venus, nagkakaroon siya ng conjunction with the planet, with the black moon Lilith on Libra. Ayan, 7th house, 7 degree. Ito ay nasa iyong, wait lang, nasa iyong 6th house. So, yung iba sa inyo, mas makakot mo yung attention ng people from your workplace or, maybe, because of the self-improvement na ginawa mo sa sarili mo, mas mapapansin ka ng mga tao na lagi mo nakakasama. Especially with your workplace or kung ano man yung mga daily activities mo, daily habits mo. Ayan. Or mga tao na kasama mo sa iyong organizations. Or maybe with regards to your fitness, mas maganda yung tingin ng tao sa'yo. Mas magbe-benefit. So, this is the time na magandang talagang gawain yung mga bagong beauty routines or pagbabago ng iyong wardrobe, ng iyong damit, ng iyong maybe even sa iyong pinupost sa social media. Pwedeng ganun. Kasi mas mapapansin ka dito And might be, kahit pa you feel like hindi ito okay or, baka iba ang masabi ng, like maybe ng boss mo pag ginawa mo ito. There's this rebellion energy with the Lilith here. So, it doesn't matter. Gusto ko tong gawin. Gusto ko tong suotin. For example, sa work nyo, no? Pwedeng hindi favorable or hindi pwede na ikaw ay mag-makeup ng sobrang kapal. But then, tendency is that, wait lang guys. Okay, sorry about that. May tao lang kanina. Anyway, dito na tayo sa susunod na event. Which is Mars will enter Cancer on September 5. So, wait lang ha. So, it is happening in your second house. And
Ito yung pagpasok ni Mars sa Cancer. Nakikita natin dito na mas ipa-priority mo is yung emotion mo. You will be more emotional during this time. And pwedeng mabilis kang maapektuhan pagdating sa, emotion mo pagdating sa, maybe pagdating sa iyong children or pagdating sa mga kakonek mo na may kinalaman sa love. Pwedeng um, may mga bagay na ah, gusto mong baguhin pagdating sa sarili mo in order for you na mas makapag-connect sa kanila ng maayos. Like for example, with regards to your children, with your kids. Pwedeng, part of you, may mga gagawin kang pagbabago para mas makapag-connect ka pa sa kanila. Na like changing your schedule or might be mas magiging mas on hand ka dito sa mga taong to. This could be your children, your partner, and or you will be more creative uh, during this time, no? Sa kung paano mo ipapakita yung happiness kasama itong mga taong ito. No, you want them to be happy, and some of you pwedeng may mga gastos na gagawain para mapasaya yung mga taong ito sa buhay mo. Pwedeng gagastos ng pera pero okay lang kasi para alang-alang naman sa kanila, parang gano'n. And maybe some of you will be buying something for your loved ones, no? Now, sumunod na transit is Mercury. Papasok siya ng Virgo on September 9. Okay, yung pagpasok ni Mercury sa Virgo, this is happening in your 4th house. Okay, so a lot of yung iba pwedeng may mga magsisimula ng business na pwedeng nasa home or online business possible, basta anything na may kinalaman sa home. Yung iba naman pwedeng because Mercury is a business savvy planet, so but yung iba, although ganoon na may pag-uusap, pwedeng hindi mo agad ma-commit ang iyong sarili because pwedeng part of you is not yet ready, or pwedeng kung ano man itong mga pagbabagong ito, some of you pwedeng may kinalaman ito sa iyong, because the sun is currently nagkaka-opposition ito sa planet of Saturn. So kung ano man yung gusto mong gawain with regards to your home or with regards to maybe your children or your family or kids, pwedeng hindi mo magawa because of your connection pagdating sa iyong friends or group of people, or yung iba sa inyo pwedeng kung may business kang sisimulan, pwedeng ang iniisip mo is maybe yung surroundings mo, yung neighborhood mo, yung mga tao sa inyong komunidad, kung magiging okay ba or pabor ba sa kanila or okay lang ba sa kanila na gawain mo or simulan mo itong isang bagay na ito. So pwedeng ganoon, may limitations. And some of you pwedeng ang maging dahilan, yung iba pwedeng pagbabago rin with regards to your home, no? Dahil pwedeng hindi mo na nagugustuhan ang community mo, and there's a possibility na you might want to change your location, your house, move out
pwedeng mapag-usapan yan or gawin talaga, gawa ng actions ito. But anyway, the way I see this, medyo apektado kasi ang iyong emotion regarding sa mga actions na gagawin mo during this time. And yung isip mo dito, mas kinoconsider mo yung emotions ng mga tao sa paligid mo na importante sa'yo. Okay? And, yeah. So, yung mga pagbabago na ito, gagawin mo, pwedeng dahil sa sarili mo or dahil sa kanila. And, medyo may mga struggle nga lang kasi, of course, may dahilan kung bakit gagawin yung mga pagbabago na yon. So, next, transit is full moon, no? Also known as, actually, itong full moon na to is lunar eclipse siya na nangyayari sa Pisces. Pisces is a very mysterious zodiac. And itong pangyayaring ito ay, wait lang, ready ko yung aking chart. So, itong pangyayaring ito ay nangyayari sa iyong 11th house. So, there's a possibility of you will be more emotional pagdating sa iyong maybe friends. High chance that you will miss them and gusto mong makipag-connect or communicate with them, but the problem is maybe hindi pwede during this time because of your friends. Your maybe because of your business or because of your children. So, kung ano man yung gusto mong, or maybe ikaw ito na pwedeng gusto mong makipag-connect or communicate or sabihin na natin makipagsaya kasama yung pamilya mo or yung children mo or yung love affair or partner mo, but the problem is that pwedeng yung friends ay pwedeng hindi ka pinahihintulutan or yung something to do with your friends, or maybe if your work is nasa online or may kinalaman sa activity na ginagawa mo sa social media or with the use of technology. So, pwedeng ito. There's chance na hindi mo magawa yung mga gusto mong gawin because may mga nagbibigay sa'yo ng limitasyon na may kinalaman dito. And, ito mga limitasyon na ito actually is that nakikita natin na hindi nagkakaroon ng growth or nagkakaroon ng problema regarding sa bagay na gusto mong palaguin sa buhay mo. Like, gusto mong ma-develop yung relationship mo with your kids, with your partner. Pwedeng dahil dito sa nagbibigay ng limitasyon sa'yo, hindi mangyari itong growth na ito. Because, although gusto mong mangyari ito, may mga rason para hindi muna mangyari ngayon. Parang ganun. Or hindi pwedeng gawain ngayon. Yeah. Next transit is on September 22. By the way, yung lunar eclipse kasi pala na ito, nakalimutan kong banggitin, kung ano man yung mga naisipan mong simulan noong new moon, pwedeng hindi siya matapos agad. Ganun. And
Kung hindi man ikaw, maybe yung naisipang simulan ng kids mo or ng partner mo, pwedeng hindi siya matapos agad-agad. Ayan. And pwedeng during this time hindi mailabas yung yung kanilang imaginative kind of yun, kumbaga hindi sila nagiging creative during this time. So maybe because there's problem within the community na nakakaapekto sa way ng kung bakit ganito sila mag-isip or kung bakit naapektuhan sila. Ano? Maybe kahit gusto nilang gawin yung isang bagay, pwedeng iniisip nila yung sasabihin ng mga kaibigan mo or ng this could also be kamag-anak. Pwedeng malayong kamag-anak or whatever. Or yun na, yung community ninyo. Pwedeng hindi nila mailabas yung creativity nila. Ano, ng children mo or ng kids mo. Dahil iniisip nila kung ano sasabihin ng iba. And then, on September 22, which is ito ay si Sun. Papasok naman siya ng Libra, ano? So, yung Sun, pumapasok siya ng Libra and it is happening in your wait lang 5th house. So, there could be partnership na mas makapag-attract, mas ma-attract ka sa partnership na ito. Could be someone na may one-on-one relationship ka, one-on-one connection, either love, business partners, or maybe with regards to your kids, pwedeng some of you, pwedeng may partnership na maaring gawain or mangyari with regards to you and your kids. Like some of you, pwedeng pag-uusap regarding a business or maybe something very creative here. And during this time, nandun yung you will be very happy during this time. Kasi mararamdaman mo yung presensya nito mga taong to, like if you're already a parent, pwedeng hindi ka na magiging ganun ka-strict, but rather you would teach this person or this child kung paano mas mahalin yung kanyang sarili, yung kanyang yung kanyang kung ano yung talents niya. And during this time, pwedeng magkaroon ng marami siyang matututunan. Pwedeng malaki rin ang maituturo mo sa kanya. And this could be your children or someone na may love relationship ka or love connection, love affairs. And pwedeng yung communication nyo medyo magiging malaki ang maitutulong para mas ma-boost yung self-confidence ng mga taong ito. And then there's a lot of development para sa kanila. And malaki ang maitutulong mo sa kanila. No? By the way you speak, the way you tell them kung ano ang magandang gawin, suggestions mo, etc. So, gamitin mo itong date na ito, days before, days after, para mas magkaroon ng improvement sa mga tao sa paligid mo na importante sa'yo. Maybe some of you will be, yung mga bagay na natutunan mo, ituturo mo din sa kanila. Next transit is Venus. Papasok naman siya ng Scorpio on September 23. Si Venus, pag pumasok siya ng Scorpio, this is an energy of you na pwedeng medyo maglalaylo ka or magiging secretive ka pagdating sa iyong career, work.
Ganyan. And it is because um, yung focus mo is, some of you, there's a chance na pwedeng may hindi matuloy na pagta-travel or delays pagdating sa pagta-travel because of maybe may kinalaman sa work or may kinalaman sa love or yeah. So anyway, there's a high chance that you will isolate yourself during this time, but uh, also there's a possibility some of you may person na magkagusto sa'yo pero itago niya or isisikreto niya ito sa'yo. And there's a high chance na may like connections sa inyo, maybe spiritually. Very intense connection for some of you. Pero it's like a secret. Pwedeng itago. And maybe someone who is malayo sa'yo. Pwedeng hindi niya i-open yung emotions niya sa'yo. But this person is really, like nakukuha mo yung attention niya. Okay. And Mercury enters Libra on September 26. Okay? So, si Mercury pagpasok niya ng Libra, it is happening in your 6th house. Yeah. So, pagpasok dito, there's going to be a trining with the Uranus and trine with Pluto. I can see communication na pwedeng magkaroon ng malaking pagbabago, and this could be communication with regards sa person in the past. Ayan. Pwedeng, or with regards to your work. Some of you may mga katrabaho kang aalis or lalayo or lilipat ng trabaho, and that's a big change for you. And some of you, a person in the past, there's a possibility of a communication sa inyo that could change a lot about how you think or regarding sa paniniwala mo regarding sa connection ninyo ng person na ito. So, on October 1, eto na, si Sun nagkakaroon ng conjunction with Mercury. Pero this is something na mahirap i-push dahil may mga challenges. Like, there's a squaring with the Mars. So, pwedeng may mga communication na mahihirapan gawa ng action. And pwedeng maybe may kinalaman ito sa iyong maybe work or may kinalaman sa iyong family. Ayan. So, pwedeng hindi siya malagyan ng action. Maybe, halimbawa, yung family mo may gusto kayong gawain, pwedeng hindi magawa ng action yun because of work, because of career. Yung iba naman, pwedeng the other way around. Pwedeng may mga gagawain sa work or gustong gawain na may kinalaman sa business or your work, but hindi magawa because of struggle or challenges pagdating sa iyong home or pagdating sa iyong family. Okay, so yeah, that's it for now. Thank you for watching. I love you all, and bye-bye.